Hindi ko na nga matandaan kung kailan pa yung huling cooking vlog ko, kaya nga ito, wala na muna tayong linis at ayos bahay serye dahil magluluto lang naman ako ng Shanghai for today's hapunan. O siya, pero syempre bago nga yun, hi, hello, welcome to my vlog. Actually, karugtong pa nga ng mga nakaraang kong video at pagtapos ko makapaglinis ng bahay na mahinga lang ako ng konti. Tapos nang malapit na mag alas 5, ayan, nag-asikaso na ako ng hapunan namin. Nung mga nakaraan pa talaga ako nagkikrave sa Shanghai o kaya naman Dynamite. Kaya naman paghatid ko sa mga bata nung araw na yan, dumiretso na kaagad ako ng Centro Mall para bumili ng uulamin namin. Pag medyo may budget ka talaga, no, hindi ka na para mamroblema sa uulamin. Pero pag wala, hala, inaabot ng ilang oras sa pag-iisip. Lalo na kung wala naman gaanong pambili. Pero buti na nga lang medyo nagmura na tong mga gulay, kaya nga ayan, nakabili ako ng 2 pirasong karot. At dahil sa Centro Mall nga lang ako bumili, wala ako nabiling kinchay kundi nga celery. Hindi ko alam kung magkaparehas ba yan sila. Pero bet na bet ko talagang maraming ganyan sa Shanghai. At dahil marami nga tong celery na nakuha ko, yung mga dahon na nga lang yung ilalagay ko. Tapos ayun, yung tangkay tinabi ko dahil baka magamit pa ng Papa G. Hindi na nga ako bumili ng sibuyas dahil meron pa ako sibuyas dito sa bahay. And alam nyo ba, sobrang nakakatuwa lang dahil kahit papano hindi na ako masyadong nahihirapan sa paggagawa ng Shanghai. Dahil ayan, meron na tayong food processor. Dati kasi lahat yan kinakayas ko nga sa panggayat ng cheese. At grabe, sobrang sakit nun sa kamay dahil minsan sumasayad nga yung mga daliri ko sa kayasan. Pero ito, basic na lang ngayon. Yun nga lang, sa lahat ng saksakan namin dito sa bahay, dyan lang talaga siya gumagana. Pero bago ko yan paandarin, lahat ng nakasaksak dyan tinatanggal ko para mag-isa lang siya. Mahirap na, baka masira pa yung ibang gamit dito sa bahay. Hinabili ko ang karne, giniling na, kaya hindi ko na sinama sa pag-grind. At diniretso lagay ko na nga lang dyan, tapos naglagay lang ako ng konting pampalasa. Hindi ko nga alam na dapat pala nilalagay nga sa ref yung ganitong pambalot ng Shanghai. At dahil hindi ko nga natanggal tong sa akin, nahirapan din ako sa pagbabaklas niyan. Masarap nga sana kung merong panigang na sili para i-dynamite. Pero dahil wala nga sa grocery, ayan, purong Shanghai lang talaga yung magagawa ko. And kapag pangkain lang naman namin dito sa bahay, medyo kinakapalan ko talaga yung pagbabalot dahil para naman sulit ang pagnguyabi. Hindi yung unang kagat, puro wrapper agad. Pero ang sarap ng pagbabalot ko ng Shanghai, wala pa pala kaming sinaing. Literal na may ulam ka nga, wala ka namang kanin. Grabe, first time to, kaya pala sabi ko, bakit parang may kulang? Bakit parang meron pa akong hindi nagagawa? Buti na lang talaga napatingin niya ako sa rice cooker namin dahil kung hindi, Shanghai lang kakainin namin ngayong hapunan. O siya, pagkatapos ko magbalat ng Shanghai, nagdiretso hugas na rin ako ng mga hugas para nga mamaya kapag magluluto na ako, malinis na dito sa kusina at kakain na lang kami. Kapag Shanghai nga yung ulam, naku, masarap talaga yung ulamin ng bagong luto at malutong-lutong pa, kaya nga antayin ko na muna yung mag-aama ko bago ako magluto. So ito na, mahinga na muna ako dito sa munti naming sala. And ayan, nung dumating na nga yung mga dilubyo dito sa bahay, inumpisahan ko ng magluto para makakain na. Siguro nasa 20 piraso nga yung nagawa ko at 12 piraso nga lang yung niluto ko para yung iba pwede pa namin pang umagahan. Maganda nga sanang gamitin na lumpia wrapper yung nabibili sa mga palengke, pero dahil wala nga dun sa grocery, ayan, hindi nga maganda yung pagkakaluto kaya hindi na ako nag-video. Saka pinirito lang naman yun, alam nyo na yun. At syempre kapag kaluto na yung pagkain, ano pa bang gagawin? Hindi ang kumain. Thank you Lord sa blessing, tara kain po tayo.